Siya ang angas ng Cebu. Oh, that was... Wow, what a... He was... Talaga. This is a dangerous one. Dangerous one. This will be... So referee Nick Banal should be careful with this one. Gabonilas smells blood right now and he's going for the kill. It was at this moment he knew he fucked up. If this guy will not answer, referee Nick Banal stopping the bout, stopping the fight. And Kung may angas ng Pinas na si John Riel Casimero, sa Cebu naman ay may sariling bersyon ng angas. John Paul, angas ng Cebu, Gabonilas. Kilala si Gabonilas sa kanyang tapang at kumpiyansa sa loob ng ring. Palaban, agresibo, at higit sa lahat entertaining panoorin. Kapag nasa ibabaw na siya ng lona, ramdam mo agad ang kanyang presensya. Isang fighter na hindi basta umaatras at laging handang makipagsabayan. Pero hindi naging madali ang kanyang dinaanan. Sa kanyang karera, nakaharap siya ng mabibigat na kalaban, mga pagsubok na tunay na sumubok sa kanyang tibay bilang boksingero. Bago ang laban na ito, galing si Gabonilas sa 3 sunod-sunod na pagkatalo. At ang mas masakit pa, lahat ay natapos sa pamamagitan ng stoppage. What a punch there! The power of Miel Fajardo! What a left hook there by Fajardo! Referee, what's the final call, referee? The referee are calling it a knockdown. That is a second knockdown here on the first round. Ang angas ng Cebu. Another knockdown here. And that's it. Miel Fajardo knocking out John Paul Gabonilas. Ngayong 2026, muling nagbalik sa ring ang angas ng Cebu para patunayan na hindi pa siya tapos. Makakalaban niya ang kapwa Pinoy na si Ramil Roda Jr., isang matibay na boksingero na may record na 7 wins, 3 losses, at 2 draws. Samantala, si John Paul Gabonilas naman ay pumasok sa laban na may record na 10 wins at 4 na losses. Hindi man perpekto ang kanyang record, kilala pa rin siya dahil sa kanyang tapang, lakas ng loob, at kakaibang angas sa loob ng ring. Kaya ngayon, balikan natin ang pagbabalik ni John Paul, angas ng Cebu, Gabonilas laban kay Ramil Roda Jr. So we'll see. Round number 1. this is the 1 of 3 championship bouts here inside the new Cebu Coliseum. Pagtunog ng bell, gigil agad si Gabonilas. Naka-orthodox stance siya at agad umabante, habang si Ramil Roda Jr. naman ay southpaw, maingat at mataas ang depensa. Ramdam agad ang pressure ng angas ng Cebu. Si Roda nag-aabang, pero si Gabonilas ang unang nagdikta ng tempo. Psych up his opponent. Oo. Kasi medyo stylistic yung yung Ramil Roda eh. Look at the trunks. Oh my God. Oo. Black Mamba. This reminds us of Kobe Bryant, no? Oo. Yung niya. Attitude. Oo. Alam mo, on terms of power, wala naman akong sa Gabonilas eh. Yan yung angas, tingnan mo. Oo. But he should be careful. It happened to him when he fought Mel Fajardo at the Lapu-Lapu Hoops Dome. I was there. I was the ring announcer. Dapat Waiting for Gabonilas to commit a mistake, and Gabonilas digs to the body. Oh, Oh! Gabonilas send Roda down to the canvas on round number 1. And Roda looking at his coach, and he goes up, and I think it's okay. And obviously Gabonilas will go for the kill. What a fight. What an opening round for John Paul Gabonilas. But whenever he's out,
of the ring, when you talk to him, he's a soft-spoken guy. Iba. Hindi siya maangas kausap. There's the switch dito sa batang ito. Pag nandyan sa ring, iba na. So far, Ramil Roda has not answered the bell on round number 1. And look at the eyes. Ang tawag dyan, naglilisik yung mga mata ni kala- John Paul Gabonillas. Kala mo may sumanib na hindi maintindihan no? Quick left to the face. The combination there by Gabonillas. Hindi mo pwede sabihin, Sir Sandy, na nag-pacing ka Bumaksak ka Tapos on the receiving end, itong si Ramil Roda. And he is now on the defensive end. At namumula na yung mukha niya. Final 10 seconds of this round. Round number 1. Nick Banal is the third man in the ring, the veteran referee. So far, ito yung second knockdown sa... Sa pangalawang round, sinubukan namang mag-adjust ni Roda. Mas naging agresibo siya at pilit niyang pinipressure si Gabonillas habang target niya ang katawan para pabagalin ang galaw ng angas ng Cebu. Pero kahit umatake si Roda, hindi bumitaw si Gabonillas. Patuloy pa rin ang malalakas niyang suntok at bawat bitaw niya ay may kasamang bigat at intensyon. Dito makikita na kahit nag-adjust si Roda, si Gabonillas pa rin ang mas delikado sa palitan. Nasa sa boxer na talaga yan May mga boxer na magagaling pero walang knockout punch. Oo. May mga boxer naman na one punch lang pero tumba ka agad. Roda is now the aggressor to start this round number 2. That left side na body, yun ang Pinupuntriya. ni Gabonillas. Kasi alam ko Gabonillas previously campaign sa 108 no? So step up to sa kanya sa 115 na siya ngayon So mabibigat na ang mga punches sa 115. At sa tingin, kung titingnan mo, mas malaki na konti itong si Roda. Ramil Roda. Again, that body assault on the way for Gabonillas. Gabonillas did to the body earlier. Nakatakot yung straight ng Roda. Roda on the attack. Gabonillas clinging. Nick Banal separating both fighters. 35 seconds remaining. Pumasok yung body ni Tumatama na yung mga short punches ni Ramil Roda. will hurt tomorrow. Oh yeah, and maybe later on. Sa round 3, dito unti-unting naramdaman ni Roda ang bigat ng bawat suntok ni Gabonillas. Ramdam na niya ang pressure at makikita na rin sa kanyang galaw na nasasaktan na siya sa mga tama ng angas ng Cebu. Pero kahit hirap na, hindi pa rin bumibigay si Roda. Patuloy pa rin siyang nag-a-adjust, sinusubukang umiwas, dumepensa at humanap ng pagkakataong makabawi. Habang tumatagal ang round, mas lumalakas ang kumpiyansa ni Gabonillas at mas lalong nagiging delikado ang bawat atake niya. So far, yung nagdadala ng tempo from 2 until now, yung Roda. Roda versus Gabonillas. The PBF Super Flyweight Championship here, the Cebu Coliseum. And good dig there by Gabonillas. Sa katawan talaga, nasasaktan yung Roda Oo. Parang umiiling, ano? Nonito Donaire is in front of us right now. Yes. Fourth Division World Champion Nonito Donaire Jr. Oh, what a combination by Roda. Bumawi naman yung sinabi mo nga, katawan no? Oo.
Good combination. Yun ang isa sa mga tingin kong nadagdag din ni Gabonilas, yung kombinasyon niya, 1-2 combination. Dati wala yan, he's just relying on that right hand to connect. Ngayon, meron na siyang 1-2 combination. Well, I can see blood dripping down the nose of Ramil Roda Jr. Pero matibay ang batang yan. And look at Gabonillas. He stopped fighting and told referee Nick Banal, may dugo. Oo. And that is not your problem, kid. It's hindi dapat gano'n ang mentality mo. Oh, Di ba? sabi nga niya, he smells blood Oo. and he goes for the kill. Yes. He saw blood, smelled it, and he didn't want to go for the kill. Parang nandun lang kayong you're in the... Sa round 4, yumanig si Roda sa mabigat na uppercut ni Gabonilas. Natulala siya at agad sinundan ng malalakas na kombinasyon. Hirap nang makabawi si Roda, kaya itinigil na ng referee ang laban. Oh, that upper! Oh! No! Oh, that was... Wow, what a... He was just standing in there. Grabe yung Roda. I mean, yung Roda, yung warrior in him na lang talaga. This is a dangerous one. Dangerous one. This will be... So referee Nick Banal should be careful with this one. Gabonilas smells blood right now and he's going for the kill. If this guy will not answer, referee Nick Banal stopping the bout, stopping the fight, and that's the right thing to do. John Paul Gabonilas is back. Isang impresibong panalo na naman para kay John Paul Angas ng Cebu Gabonilas. Sa laban na ito, pinatunayan niyang hindi pa tapos ang kanyang kwento. Buhay pa ang angas, buhay pa ang lakas, at buhay pa ang puso ng Cebuano fighter. The city of Pasig. There you go, ang pagbabalik ni John Paul Angas ng Cebu Gabonillas.